Good evening once again, ladies and gentlemen, mga kapatid, mga kababayan. EJ Morse is back. At sana saan mang dako kayo ng mundo naroroon ay nasa maayos kayong kalagayan. Ako'y nagbabalik para magbigay ng aking munting kuro-kuro sa mga pangyayari dito sa Pilipinas. At sana sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please do subscribe. And please hit the notification bell as well. The like button and the share button as well. Okay, so hindi na natin patatagalin. Ang ating i-discuss ngayon ay this is about ICC. Marami na rin tayong naririnig at marami na rin tayong naging mga opinyon tungkol dito sa ICC. At itong mga nakaraang buwan at perhaps ang iba even mga nakaraang taon, marami nang narinig tungkol dito. At kaya natin pag-uusapan para doon sa mga hindi masyadong naunawaan ano ba talaga ang ICC. Marami tayo kasing naririnig na baka magkaroon ng arrest warrant against the former President Rodrigo Duterte. At ng mga iba niya pang mga kasamahan doon sa nakaraang administrasyon. Lalong-lalo na itong si Bato de la Rosa na ngayon ay isang senador at dati niyang Chief of Police nung kanyang kapanahunan ni Digong Duterte. Marami tayong mga narinig lalo na kay the former senator si Trillanes tungkol dito sa nakapending daw o parating na warrant of arrest against Digong Duterte na sinasabi ni Trillanes. Pero marami na ring nagdududa dahil sa mga binigay ni Trillanes na estimate na sabi niya ay lalabas. Baka lalabas ng June o July ang arrest warrant pero walang nangyari. Hindi nangyari yung sinasabing pagsaserve ng warrant of arrest. Kaya marami tuloy ang nag-iisip na ano ba talaga itong ICC? Baka naman ito ay wala namang power. Baka wala naman talaga na itong clout or wala na itong magagawa dito sa sitwasyon sa Pilipinas, lalo na kung mga aresto siya. So, bigyan natin ng konting lalim yung pagkakakilala natin o pagkakaalam natin sa ICC. Sa abot ng ating makakaya. Itong ICC, ito ay isang intergovernment organization. And isa rin siyang international tribunal na kung saan ang kanyang headquarters ay nasa The Hague, Netherlands. Ito'y may jurisdiction na mag-prosecute ng mga international crimes. Lalong-lalo na yung genocide, ito yung maramihang pagpatay ng tao, crimes against humanity, or ito yung sinasabi nating ang maramihang pagpatay ng walang kalabang-labang mga tao sa mga citizens of any country. War crimes, ito yung mga walang kalaban-labang namamatay doon sa bansa na may gera. At ang crime of aggression.
Ito naman yung krimen sa pananakop ng isang bansa sa isang independent government o country. Ang initial na conceptualization nito o ang kanyang pagbubuo ay nag-umpisa noong July 17, 1988 sa Rome, Italy. Ito'y binuo ng more or less mga 120 countries. Pero ito naman ay nag-umpisa ng kanyang legal function o ito ay nagkaroon na ng approval ng mga member countries para magkaroon na siya ng legal personality ay noong July 1, 2002. Na ito ay nabuo doon sa treaty na kung tawagin ngayon ay Rome Statute of International Criminal Court. So yung naririnig nating Rome Statute, ito yun. Ito yung napagkasunduan ng mga mahigit 100 bansa na sumapi dito at gumawa ng treaty at kasunduan, gumawa ng batas kung ano ang magiging function nito na ito nga ay nandoon sa napapaloob doon sa sinasabing Rome Statute. At kailan naman tayo naging miyembro ng ICC? Ito ay noong August 30, 2011. Na kung saan sinasabi nga na ang Pilipinas ay nag-ratify ng Rome Statute ng ICC. Ang ibig sabihin nito, ang Rome Statute ay tinanggap formally ng ating Pilipinas, ng ating bansa noong August 30, 2011. At kailan naman tayo nagdesisyon na umalis bilang miyembro ng ICC? Ito ay noong March 19, 2019 sa kapanahunan ni Rodrigo Duterte. Ang tanong, bakit? Biglang-bigla tayong umalis dito sa pagiging miyembro ng ICC. Ito'y sa kadahilanan nag-umpisa ng pagbibigay ng interes ng ICC na mag-imbestiga dito sa Pilipinas dahil daw sa nagkaroon ng biglang pagtaas ng mga patayan, ng mga namamatay na karamihan kung hindi man lahat ay drugs related. Simula noong 2016 nang umupo si Digong Duterte sa pagiging presidente. Tingnan muna natin ang mga pronouncements o mga salitang binitiwan ni Digong Duterte nung kapanahunan ng siya nga ang nakaupong presidente kung bakit nabigyan ng pansin ng ICC ang Pilipinas tungkol sa mga namamatay doon sa mga naging biktima nung war on drugs na sinasabing programa ni Digong Duterte. Sa Constitution, ibigay ko yan. But my mouth is walang due process dito. Yung due process has nothing to do with my mouth. Walang proceedings dito, walang abogado. Hindi ninyo nga mapigilan, and I'm not afraid of sabihin ninyo na ikulong ako pag fine. Wala akong drama dyan. To stop drugs before I go up. Which means to say, Father, Monsignor, Bishop, which means to say, marami pang patayan to. Peter Lim, no, if he has friends here, sabihin mo sa kanya, the moment he lands at Naya, he will die. And Peter ko, do not escape from prison. You will die. Kulang ko, never try to go out of prison. You will die. At the risk of being shot down, the numbers of people who have been killed on the streets of the Philippines since you came to power 6 weeks ago have risen to around 1,000. Now, I know you have been contemptuous of your critics, but
they are accusing you of unleashing a national death squad. Where is this going to end? Because some are saying that the social fabric of the Philippines is at risk here. Good. That's a very good question. Because the other past, in the distant past, no police was ever willing to really work and risk his life. You know, it was a practice before. That's why I said I take full responsibility. You know why? Because they are now encouraged and even brave enough to have this shoot. Another night, another killing in the Philippine government's war on drugs. All of this openly encouraged by President Duterte in what has become open season for anyone suspected of being tied to drugs. His orders to his people and his police: kill them. Vigilante-style killings. Many suspect police involvement. President Duterte is delivering with a vengeance on his promises mass extrajudicial killings. My campaign against drug will not stop until the last pusher and the last drug lord are Hitler massacred 3 million Jews. Now, there's a 3 million drug addicts. I'd be happy to slaughter them. I'd be happy to slaughter them. Okay, so yan nga. Maraming lumabas na mga pananalita sa bibig ng ating nakaraang presidente na si Digong Duterte tungkol sa kanyang promise o kanyang determinasyon na wakasan ang droga o sa kanyang pamamaraan masugpo ang droga dito sa ating bansa na umabot doon sa mga kanyang mga pananalita na mayroon ng mga pag-amin o pagbabanta na uubusin niya o pagpapapatayin niya ang mga involved sa droga. Kaya yan, nabigyan ng pansin noong ICC, perhaps may mga taong nagpadala ng mga ebidensya noong nag-umpisa ng gumawa ng reklamo dahil ang kanilang paniniwala, dito sila sa Pilipinas magrereklamo ay walang mangyayari. So, noong mga panahon na dumadami na nga ang biktima, ay nagkaroon ng lihim na pakipag-usap ng ibang mga lawyers doon sa ICC at nagdala ng mga ebidensya na nagpapatunay na meron ngang programa si Digong Duterte at meron din siyang mga binitiwang salita na pagpapatayin niya ang mga tao, lalo na yung mga pusher at mga drug lords, pagpapatayin niya ito kung mahuhuli niya. Nagkaroon ng mga iba-ibang conflicting reports on the number of deaths. The PNP's official record was only about 6,000 deaths. Ang NGO naman ay nag-estimate na aabot ito in the final tally, parang aabot ito ng mga 30,000 plus. Ang misnomer na sinasabi palagi, ang ICC ay hindi na tayo kasama o hindi na tayo hawak ng ICC. Linawin ko lang on that point, number one, nagsabi na po yung ating Korte Suprema na anything up to 2019, 2019, ano? 2019, tayo ay covered or tayo ay dapat sumunod sa ating treaty obligations sa ICC. So, yung Attorney Chrissy, sinabi nga ni Attorney Howie, pwede naman nandito ang ICC, pwede pa rin matuloy. Natutuloy po ba? Is there any ongoing efforts on the part of ICC that you know of and willing to share? Yes, tuloy-tuloy po ang investigasyon ng ICC simula nung pinal na pinagpasyahan. Yung appeals chamber ng ICC, kinonsidera yung request ng Pilipinas na i-defer o ipagpaliban muna yung investigation. Nung January last year, sabi, hindi, tuloy na natin talaga to. The final decision came in July 2023. Sabi, to bear the greatest responsibility for crimes against humanity already established. There were crimes against humanity committed in the Philippines. Ang tanong po sa investigation, isa lang. Who is most responsible? Who bears the greatest responsibility? Sa bahagi ng victims, malinaw, day one, hindi mamamatay ng ganito ang karaming tao kung hindi naging presidente si Duterte. Siya ang nangako na may mamamatay at nung may namatay, no other choice but to say, he bears the greatest responsibility. Okay.
Ang isang malalim na kadahilanan kung bakit ang ICC ay talagang tuluyan na nakialam dito sa ating kaso ng mga kung tawagin ay EJK, extrajudicial killing, allegedly, ay nagkaroon nga ng argumento ang ibang mga legal luminaries na especially dito kay Attorney Conti, no, sinasabi niya doon sa dinami-dami ng mga namatay, libu-libong namatay, only a handful were brought to the courts. Kukunti lang daw ang nakarating sa korte. Bukod doon, in their case, sa kaso nila Attorney Conti, ito si, kung hindi ako nagkakamali, ang kanyang first name ay Cristina Conti. Siya ay kabilang doon sa NUPL, National Union of People's Lawyers. Doon daw sa hinawakan nilang 6 na kaso, 3 lang ang natuloy sa trial. At doon sa 3, so far, ay isa pa lang ang conviction. At ang isang nakakapanglumo pa rito, dahil nga doon sa isang, bukod doon sa tatatlo ang natuloy sa trial, ang nakonvict dito ay hanggang doon lamang sa pulis na kumalabit ng gatilyo. So ibig sabihin, hindi satisfied ang ICC sa kanilang observation na sana ay wag na silang makialam. Dahil nung earlier ay nung papasok na nga ang ICC ay humirit ang Duterte administration na ipagpaliban ang investigation nila. So, nung lumalabas nga na hindi masyadong naiimbestigahan ang libu-libong mga naging supposedly o mga allegedly naging mga biktima, at doon nga sa hawak nila Attorney Conti na 3 na nag-push through sa trial, isa lang ang convicted, at ang na-convict lamang ay yung hanggang doon lang sa pulis na kumalabit ng gatilyo. And so far, there was no effort on the part of the courts to go after the masterminds. Kaya hindi na napigilan ang pagpasok ng ICC sa eksena. Sa ngayon, ang mga principal figures that are under investigation are Digong Duterte, Bato de la Rosa, at si Oscar Albayalde. Ito sa ngayon ang mga pangalang inuuna ng ICC sa pag-iimbestiga. At mula nung pumasok sila sa pag-iimbestiga, ay tuloy-tuloy ito na hindi natin nalalaman. No? Marami na silang beses nagpabalik-balik dito sa Pilipinas para mangalap ng ebidensya at kumuha ng mga statements. At meron pa nga isang kwento na mismong si Bato de la Rosa ang nagsabi na may mga junior officer siya na nag-testify against him. So masamang-masama ang loob ni Bato de la Rosa. At marami ng opisyal ang na-interview at nag-testify sa ICC nang hindi natin nalalaman.
So matagal na talaga silang labas-pasok dito sa Pilipinas para imbestigahan ito at nangalap na sila ng maraming ebidensya. Ngayon, ang kagaya ng binabanggit ko kanina, marami na ngang hindi rin halos naniniwala dito dahil yung unang-unang sinabi ni dating Senador Trillanes na magkakaroon ng pag-aaresto noong nakaraang June or July ay hindi nga nangyari. Pero ang sinasabi naman ni Attorney Conti mukha namang may katotohanan din na hindi daw talaga tumitigil ang ICC kasi itong si Attorney Conti ay isa siya sa mga nag-a-assist sa investigation dito sa Pilipinas at kasama niya rito si Attorney Calleja na tumutulong. So tingnan muna natin ang isang video na to. Kaya nilang gawin yan even without the participation of the state, yung gobyerno, dito sa ICC investigation, kung may magbibigay ng ebidensya. Merong tao magbibigay ng CCTV, police report, o kaya kahit na anong ebidensya patungkol sa investigation, tatanggapin ng ICC. But the investigation is funded by the ICC. Masinsin sila sa punto ng meron silang listahan ng kung sino lahat ng players. Kung tayo investigador, di ba? Sino ang presidente, vice president, sinong mga senador, sinong may alam yan? Ano ang itsura ng PNP? Ano ang itsura ng quote-unquote DDS na as in Davao Death Squad at hindi lang basta diehard supporter Possible that government can say, stop, kung sino man ang tumutulong sa inyo rito, lalo na kunyari kayo ma'am, hala, hindi pwede, tigilan nyo yan. Pwede po ba yun ma'am? Hindi. Hindi walang karapatan ang Pilipinas para pigilan ng isang investigation, lalo na merong tayong obligasyon na mag-cooperate dito sa investigation. Sinabi yan dun sa isang Supreme Court decision, bagamat parang mention, nung kinwestiyon yung pagkalas natin sa ICC ni na Senator Pangilinan. So, Pangilinan versus Cayetano, yung kaso, nung 2020 yata ito. Ang sabi ng Supreme Court, well, kung anong sinabi ng Rome Statute, yun yung batas na pinirmahan natin dati. Pirmado yan ni Ferdinand Marcos, nung senador siya. Yung pagsali natin sa Rome Statute, obliged tayo dun sa terms niya. At ang terms ng Rome Statute, kaya yun nangyari. Kapag kakalas ka, susulat ka. Only after 1 year effective ang pagkalas. 2019 kumagat. Kapag kumalas ka, Article 125, ito yung medyo sabit. Kasi, alam nga namang, exit na ako, ano ko dito, sasabit ako dito, tatamaan ako. Ang pulatilya nila sa Article 125, if there is any matter that is currently under consideration of the court, continuing yung pag-consider ng court. Yan. Hindi pwedeng goodbye. Goodbye, correct. Ako, sa bahagi ng mga biktima, tiwala kami na may warrant of arrest na lalabas kay Duterte ngayong taon. Dahil yung parang scenario A, nasa bahay siya. Sabi naman niya, I have nothing to hide. Nasa bahay siya, nasa ilalim ng kulambo niya, kukunin na lang siya ng PNP. He will have to be turned over because essentially, it's an international court. It's the ICC asking for his custody. He will have to be turned over to another national police or Interpol. May sabi namin, teka, ang daming namatay, libo-libo, 3 pa lang na-file namin ng 2017. Palagay ko, hindi na ito ang tamang landas. Maghahanap tayo ng iba pa. At yung nakita namin ay ang posibilidad ng International Criminal Court ay makapagbigay ng hustisya. Hindi lang sa ilan, kundi sa lahat. So, ano po ang kaso sa ICC? Crimes against humanity. Ano yung mga kasong na-file sa Pilipinas? Murder, homicide, 8 years, ganyan. Sino ang iniimbestigahan sa labas ng bansa? Yung mga mastermind. Sino ang iniimbestigahan sa loob ng Pilipinas? Yung pulis na bumaril. Maski DOJ ang sinisilip, yung mga team-team. Kaya hindi pareho ang kanilang investigasyon. At yun ang sinabi ng ICC. Magtutuloy kami. Kasi walang nangyayaring katulad ng investigation namin dyan sa Pilipinas. Bitin kayo, kami ang magbubuo ng kwento. Siguro, kung pwede lang ako mag-fearless forecast, pero pwede naman ako magkamali sa buwan. Di ba? Okay, pero tingin ko, klarado na may lalabas na warrant. I think na-establish na natin yon. Ang tingin ko lang, sana hindi ako mali, pero kung mali, sorry na lang. Pero tingin ko, hindi lalabas ng mga filing ng candidacy yan, lalabas na yan. So, mga September, October yan, tingin ko. Pwede nating ilaban sa pustahan yan. Isang trivia. Bakit nga ba ang USA hindi membro ng ICC? It is because there's a conflict in their constitution with that of the Rome Statute. The Constitution of America says, in effect, the crime committed in the US should only be tried in the US. So number 1 reason nila kaya hindi sila nag-join sa ICC.
So ngayon, mga kapatid, mga kababayan, kayo ba ay naniniwala na ito'y may patutunguhan, itong investigasyon ng ICC? Naniniwala ba kayo na talagang magkakaroon ng aresto? Naniniwala ba kayo na may lalabas na warrant of arrest? Actually, kahit naman sila former President Duterte ay nagsasalita na rin tungkol dito. Lalong-lalo na si Senator Bato de la Rosa. At ganoon na lang din ang kanilang pagsasalita tungkol sa issue na to. At of course, makikitaan nyo rin sila ng lalong-lalo na si Senator Bato de la Rosa, makikitaan mo na rin siya ng pag-aalala. Kaya ganito lang din ang kanyang mga ikinikilos. Hindi na rin niya naitago yung kanyang suporta kay Kibuloy nung panahon na aarestuhin na si Kibuloy dahil para nakikinikinita niya na ang magiging trabaho ng pulis kung darating nga ang arrest warrant against him and the former president. Kasi kung hindi magiging successful ang operation o ang operations ng PNP sa pag-aresto kay Kibuloy, mukhang magiging pattern nito at magiging kahinaan ng pulis na nakikita ni Bato de la Rosa na baka hindi rin ma-implement ang pag-aaresto sa kanila kung magkakaroon man ng arrest warrant against them. Thank you so much once again mga kapatid, mga kababayan. Sana yung mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and kindly hit the notification bell, the like button, and please share this video to your friends and family. Thank you so much and I'll see you again.